Bagamat tayo po ay marami sa mga kapatid natin ang wala, hindi natin alam kung ano nga kadahilanan, pero nawa po ay sila'y nasa mabuting kalagayan. Ano po? At salamat po sa inyong lahat na dumalo kahit po medyo malamig uli, ano? Pero praise God, salamat po sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi kinayod na po yung mga kalsada. Ano? So, kahit sa mga maliliit na bagay na nakikita natin, dapat pagpasalamat natin kay Lord. Ano po? Doon lang kila Brother James doon, hindi talaga kinakayod yata ang kalsada doon. Galing ako doon kahapon, para kaming nasa araruhan ng trana. Ano. So, ayan, praise God. Pero purihin ng Panginoon, salamat pa rin sa gobyerno na ah, kahit pa paano, ano, kasi doon po sa amin, sa tapat namin, nung hindi pa nakakayod ay talagang grabe. Hindi makapark yung mga kotse kasi nga po sila ay nababalahaw. No, yung balahaw po, hindi nyo alam na word yun, na-stuck, no? Yan. Baka kasi sa inyo, stuck hindi balahaw. Praise the Lord! So, purihin ng Panginoon. Magandang umaga po, maging sa mga nasa online. Kung may yung mga nanonood po sa atin at yung pong mga manonood pa, ano? God bless po sa inyo. Alam niyo po mga kapatid, parang tayo kung titingnan natin, tayo dito ay nasa isang room lang na ganito, ano po? Pero tayo po ay napapanood sa buong panig ng mundo. Ano? And some of them are giving feedbacks, ano po, at praise God, wala namang ma-basher, no? Ano, purihin ng Panginoon, ano po? So, but kagaya po ng aking pong nasabi that ang ating pong topic ay we are more than conquerors. Ano po? Being a conquerors ay in a physical way, if you want to conquer a kingdom or a country, ano po, or a nation, you need to use a force. No? Kailangan mong gumamit ng lakas, ng dahas, para ma-conquer mo yung isang lugar o isang bansa. Pero, kakaiba ang ginawa ni Jesus sa atin that we conquer the kingdom of the enemy by not using our physical strength. No? Na-conquer natin o nako-conquer pa natin at mako-conquer pa natin ang kampo ng kaaway, ano po? Hindi sa pamamagitan ng lakas. Hello? Hindi sa pamamagitan ng dahas. Hello? Yan. Kung hindi, hello. Ayan, ayaw. Yan. Kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Our church is a fountain of blessing. Ano po? Alam niyo po, napakasarap na malaman na tayo po ay bukal ng pagpapala. Binubukalan ng pagpapala. Pastor, parang hindi ko naman nararamdaman. Maaring hindi mo pa nararamdaman, pero alam niyo po, kagaya po ng sinabi ko nung, kailan ko ba sinabi? Monday ba yun o Sunday? Nasabi ko, that every time na merong hihingi ng tulong sa atin, especially church, kasi ang church po ay matabang lupa. Parang si Brother Dar lang nakaintindi, no? Pag ko ba kayo magtatanim, ayan no, si nanay laging nagtatanim, si ate Maggie nagtatanim. Kaya nga si ate Maggie, winter pa lang, nangungulekta na ng balat ng saging
para pagdating ng summer, ang kanyang lupa ay maging mataba at pagka siya'y nagtanim, ito ay tutubo at mamumunga. Hindi po ba? So that's why, pinatataba yung lupa. Hindi ka magtatanim sa lupang patay o sa lupang walang buhay. Ano? Kundi magtatanim ka sa matabang lupa. Kaya that's why, every time that na may church na hihingi sa atin ng tulong, kagaya po nung ating na itulungan sa Intalwas. Alam niyo po, 'di ba nagbigay po tayo ng tulong doon. Nagbigay ang lahat ng mga churches ng JCF ng tulong. Kaya lang kulang. Dahil hindi nakaabot walang dingding. And then nag-challenge po ako sa kanila. Hindi sa inyo ha, sa kanila naman. It's about time to move. Sabi ko sa kanila, binigay na ng Diyos yung initial, it's time to move. Sabi ko sa kanila, mga kapatid ha, mga magsasaka lamang ang mga member doon. Pero alam niyo po ba, na binless sila ni Lord, yung mga magsasaka, nakaharvest sila ng maayos, yung kanilang mga carrots, yung kanilang mga pechay bagyo, Chinese cabbage, no? At ngayon, kumpleto na sila, may dingding na sila. Amen? So, ako'y natutuwa, why? Kasi tayo ay part nung church na yon at lahat ng aanihing kaluluwa sa church na yon, kapatid, kasama ka. Maring hindi mo alam ngayon, pero pagdating mo sa langit, ito pa ang isang reward mo. Lord, bakit po ako may reward pa? Alam mo ba, nagbigay ka sa Intalwas Church? Lahat ng mga kaluluwang ligtas doon, meron kang parte. Amen? Di ba? Kasi di ba yung pinag-aaralan natin that we are, may sharing tayo in the strength of God in everything. May share tayo sa Panginoon. Amen po ba? No? Sabi nila ng mga to, pambira, simula pa lang mukhang offering na. Kasi po, meron na naman pong humingi ng tulong sa atin na church. JCF, bagong church po. Wala pa po silang 1 year. At ito po ay matatagpuan natin sa Laia, San Juan, Batangas. Bagong JCF po ito. At sila po, initially sa kanilang doon, sa mga tao doon, ay nagkaroon na sila ng initial. Ngayon, ang sabi nila sa akin, Pastor, baka naman po pwede kaming hingi ng konting tulong. Ano po? At alam ko na next week ay Mission Sunday. Ano po? Pero, bagamat next week ay Mission Sunday, magbibigay na naman tayo sa mission. Pero alam niyo po, the more we give, the more we receive. Hindi ka kasi pag binasa mo ang Bible, lahat ng pinagpala ng Diyos doon, hindi sila wala. Meron sila, pero kokoonti lamang. At yung mga kokoonti, yun ang pinararami ng Diyos. Amen? Kaya pagka ang iyo ay sobrang dami, bawasan mo para umunti, para paramihin lalo ni Lord. Amen po ba? Di po ba yung babae na kay Elijah, isang dakot na harina, kaunting patak ng langis, pero pinarami ni Lord. Yung isang babaeng balo din, wala namang kaunting langis lang, pero isinalin niya ng isinalin sa garapon, pero dumami. 7 tinapay, pinakain ng 4,000. 5 tinapay, 2 isda, pinakain ng 5,000. Hindi si Lord pagka napakarami na ng iyo, hindi na maghihimala si Lord sa iyo. Bakit? Marami ka na eh. If you want to experience the miracle of God, kailangan yung makakagalaw siya. Hindi mo ba? Kaya tingnan po natin ito pong church na to. No? Ayan. Ayaw. Yan.
Yan po ang ginawa nilang church sa ilalim ng puno ng mangga na imagine mo, centralized aircon. Ano? Kasi walang dingding, may poste, may bubong, yun nga pong bubong, kung wala sa ilalim ng puno ng mangga, mainit yon kasi wala mang insulation. Ano? O, tika, akin na yun. Yan po. Ano? So, kaya makikita natin, ano po, that God call us to help. Ano? Ako po, sa tulong ng Banal na Espiritu ay kumakatok sa puso natin. If you want to be part of this church, wala ka man doon, pero kita ng Lord ang puso mo na tayo po kahit pa paano mamaya pag nag-offering po tayo, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman si Lord humihingi ng napakalaki. Ano? Pero ang tibok ng puso mo, baka yun ang malaki. Na? Amen po ba? Amen. Ano? Kung gusto mo, if you want to experience the miracle of God, mga kapatid, sabi niya sa Malakay, test me indeed. Na? Subukan mo ako. Amen? So, tayo po ay natapos last week habang doon po sa atin pong topic about more than a conqueror dahil po tayo nagkaroon ng anointing service. Ano po? At meron po tayong pinahilerang 7 magigiting na mga kapatid dito na kung saan ay nagre-represent ng araw na 7 araw. Ano po? Wala. At tayo po ay nasa Romans 8:37. Ayan. So, ang sabi po doon is, in all these things, we are more than conquerors. Amen? Through Him who loves us. Ano daw yung all these things? Yung all these things na ito, mga kapatid, ito yung lahat ng mga bagay na napagtagumpayan mo. Ano? Yung mga nakaraang bagay na napagtagumpayan mo, so we are more than conqueror. We are, kagaya nga nung sinabi ko dito, yung 7 tao dito, present tense. Hindi, we will, hindi, kung hindi, every present in your life, God is there, at ikaw ay nagtatagumpay. Kaya, every gising, you are more than conqueror. At yung ginisingan mo ng Monday, tagumpay ka na dun eh. So Tuesday, tagumpay ka uli. Ngayon, wala ka pa doon sa Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, tagumpay ka na rin. Bakit? Kasi every present in your life, you are a more than conqueror. Kaya nga nalampasan mo ang 2025 eh. Hindi po ba? Di ba ang daming challenges mo siguro dinaanan ng 2025? Maaring may mga taong nagalit sa'yo, may mga kamag-anak na nagtampo sa'yo, may mga sa trabaho, marami kang mga naging problema. Pero nasaan ka ngayon? Ha? Naririto ka ngayon. Ibig sabihin, lahat ng iyon ay napagtagumpayan mo. Yung all these things, napagtagumpayan mo. Amen? For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. Lahat ng yan. Ano? At
ang pangako ng Diyos, ngayong taong to, mapapagtagumpayan mo rin yan. Kung paanong napagtagumpayan mo siya in the past, di po ba ganito? Hindi po ba, pag merong isang bagay na hindi mo pa alam at natutunan mo, kagaya po ng, sino pong marunong mamisikleta? Taas po kamay na marunong magbike. Ha? Sinong hindi marunong magbike? Sige, taas ang kamay. Yan. Alam nyo po, ganito po yan eh. Once you learn a bike, hindi mo na yung malilimutan. Kahit nung matuto ka magbike ay ikay 5 taong gulang, 5 years old, sabihin natin 7, 8 years old, kahit 8 years old ka natuto magbike, kahit ikaw ay 80 years old na, marunong ka pa rin magbike. Hindi po ba? Hindi mo na matututunan yun. Bakit? Na-overcome mo na yung challenge na hindi ka marunong. So, ganyan din ang buhay bilang isang mananampalataya. Yung mga naranasan mo na, hindi ka na dapat matakot dyan. Bakit? Alam mo na yan. Ano po? Tamo, ilang taong ka na ngayon? Ilang taong ka natuto magbike? Ako po natuto magbike ay 8 years old. Ano? Kasi, nangihiram lang naman ako ng bike no, wala naman ako pambili ng bike no. Kaya natuto ako magbike 8 years old. O, 8 or 9, basta something ganyan. Until now, marunong pa rin ako magbike. Ilang taon na yun? Ilang taon na akong hindi nagbabike? Kahit pa ikaw ay 20 taong hindi nagbabike, pag sumakay ka sa bisikleta, marunong ka pa rin magbike. Ganyan din ang buhay mananampalataya. Pag ikay mananampalataya, wala man itong problemang ito, 20 years ito na ulit sa buhay mo, mapapagtagumpayan mo to. Why? Nadaanan mo na yan. All these things na yan sa'yo. Amen? Kasi bakit? Sinamahan ka ng Diyos. Amen po ba? So, nor height, nor deep, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Kaya, anuman ang mga suliranin at problema dumating sa ating buhay, kaya natin pagtagumpayan yon. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Ano? Kaya mapapagtagumpayan nyo yan. Ano man ang problema, pagsubok na kinakaharap nyo, you can overcome that. Why? Because you are more than a conqueror. Why? Because God loves you. Amen. So, kaya I am sigaw. Amen. Pwede palakpakan natin si Lord. Kaya dapat, sabi ko nga sa inyo, hindi bagay sa inyo lulugo-lugo. Hindi bagay sa inyong aantok-antok. Ano? Bakit? May conqueror ba na, I'm more than conqueror. Tapos hikab ka ng hikab, aantok-antok ka, nga more than conqueror. Hindi ka. Pag more than conqueror ka, lagi kang masigla. Tingnan mo si Kuya Ruel. Di ba kanina pagkakita ko kay Kuya Ruel, oh, sir! Good morning, sir! Tingnan mo, nakapatig. Di ba? Yan ang mga more than conqueror, no? Kaya kayo, mga nag-e-airsoft ha, sasaludo kayo mga, kay Kernel ha. Ano? Major problem. Ayan. So, kaya mga kapatid, ano? Dapat mong malaman, mapagtagumpay ka. At walang nagtagumpay o walang nanalo na malungkot. Amen po ba? Alam niyo po, one time, nasa ano po kami, di tournament po yun, kasi nagma-martial arts po ako noon. Tournament yon. So, yung kalaban ko, magaling yung kalaban ko, kilalang magaling yun. Ano po? So, di ano kami, all ang points namin. No? Tie. Sabi, okay. First killing blow. So, kung sino yung unang maka-score, siya na yung panalo kasi nakadalawang extension na kami eh.
Ko, hindi first killing blow, ano? Pag, ano pa lang, nasa isip ko, yung kumpare ko, kung paano siya nananalo. Yung kumpare ko po, magaling po talaga yon. Walang takot yon. Pagka nasa tournament, ano ba na ganyan, sabi ng referee, okay, bow. Pag sinabi ng fighting form, di fighting form yun. Pag sinabi ng referee, fight, lusob yun dun sa kalaban. Yung kalaban nai-stuck siya, hindi siya makagalaw, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yon ang nasa isip ko. Nung time na yon, first killing blow pala, sabi ko, gagayahin ko nga si Parindong. Sabi ko ganyan, sabi ng referee, bow, fighting form, fight, sinugod kong gano'n, oh. Yung kalaban niya, hindi pa nakaka-prepare. O ay, di nung nasipa ko, declare yung referee. Oh, panalo ako, no? Champion ako. So, ganun din dapat ikaw, lagi kang ready. Ay, paano kung naglalabang kayong ganun eh? Ay, patay ka, no? Kailangan lagi ka ready. Sabi sa katabi mo, ready ka lagi. Kaya nga si Lord, hindi ka binigyan ng kama, hindi ka binigyan ng unan, hindi ka binigyan ng duyan. Ang ibinigay sa iyo ni Lord ay armor. Para bakit? Dahil araw-araw may laban kang pupuntahan. At praise God, sa lahat ng laban na pupuntahan mo, conqueror ka. Amen? Mapagtagumpay ka na. Amen po ba? Hallelujah. So kanina, ang sabi doon, we are separate as from the love of God in Christ Jesus our Lord. So, kaya pala tayo nagiging conqueror dahil mahal tayo ni Jesus. Sino pong umibig na? Si Kuya Ruel lamang ang umibig. Pambihira na. Lord, ang pa-plastic ng mga tao dito. Ano? Baka kung si Pedro ang nagtaas, baka hindi mag-ano pa ako pero yung okay, sige, ulit. Sino ang umibig na? Yung umibig sa kapatid. Na? Sino yung mahal na mahal mong anak mo? Sino yung mahal na mahal mong asawa mo? Kinda. Ano? So, alam mo, pag ikay nagmamahal, pinaglalaban mo. Hindi po ba? Alam nga namang mahal mo tapos. At teka, liliwanagin ko. Ipinaglalaban mo, hindi nilalabanan mo, ha? Baka naman pag nagmamahal ka, hindi nilalabanan mo. Kung hindi, pag nagmamahal ka, ipinaglalaban mo. Hindi po ba? Hindi ba't pag ikay nagmamahal ay walang malayo? Ano po? Ano po? Natatandaan ko po noon. Meron po ako nagustuhan. No? Nakilala ko po siya sa kasalan. Sa kasalan po ng aking pinsan. Ano? Nakilala ko po siya. So, akala niya taga-bukid din po ako kasi sa bukid po 'yon sa Kalawan. Akala niya taga-bukid din ako. Manila girl 'yon, pero taga Santo Tomas, Batangas. Sabi niya, sabi ko, kinausap ko. Tapos sabi niya, "Saan ang bahay mo dito?" Sabi ko, hindi ako taga rito, taga Kalamba ako. Sabi ko gano'n. Sabi nung pinsan kong isa, hindi yan, taga-bayan yan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit sa ka ba nag-aaral? Nako, medyo, alam niyo naman, yung mga taga-Lasal, medyo may Kasi sabi ko, ang ganda ng, kasi mga kapatid, 90s pa naman to eh. Sabi ko, ang ganda ng kulay ng ng blouse mo, no, yung t-shirt mo, ay favorite ni Ate Soyla yun, orange, no. Sabi niya sa akin, hindi kasi binili ko to sa Landmark. Oh. Wow. Kala mo, di ako nakakarating Landmark ng mga panahon yun eh. Lagi lang akong ganyan-ganyan din, ano. So, sa madaling salita,
sabihin natin nagkakrush ako sa kanya. No. Ngayon, inano niya ako, no. And then, wala pang problema sa asawa ko. Hubad ang aking pagkatao diyan. No. So, ang sabi nang sa akin, pwede ba kitang ma-invite? Sabi ko, naman. Ano 'yon? Pwede mo ba akong escortan sa sa Flores de Mayo? pero mga kapatid, no, ako noong mga panahon yun, hindi pa ako ganun kaseryoso sa pagiging Kristiyano. Sabi, oo naman. Imagine ninyo, no? Yung palang kanilang lugar, yung barangay pala nila, pag dumating ang 6:00, wala nang sasakyan. Yung pinsan ko, from Calamba, dinaanan ko pa yung pinsan ko sa Kalawan, pumunta pa kami ng Santo Tomas, pagdating namin doon, wala kaming masakyan. Nilakad namin simula doon sa highway hanggang doon sa barangay, mga siguro more or less 1 hour. Ano po? So, at ako'y dumating doon, nalakad na yung ay ako'y nagbihis na ako, nakalongis. Pawis ako dahil sa paglalakad. Umescort ako. Anong point ko dito? Pag mahal mo ang tao, walang malayo eh. Hindi po ba? Wala kasi si Brother Fredo nalangoy pa sa ilog yun eh. Hindi po ba? Kung tatanungin mo yung iba, di ba? Nagbabike pa. Para lang makarating, no? At saka pag ikay nagmamahal, nababaliw ka. Hindi po ba? Yung bantipong makita mo lang yung mga bubong ng bahay nung iniibig mo okay na sa'yo. May mga ganon. Yun, makita mo lang yung sapatos makita mo lang yung dadaang gano'n, kunyari babike, tapos sisil. Makita mo lang yung tsinelas nung... di ba gano'n? Ganon si Lord. Kaya ipinagtatanggol ka ni Lord, kaya pinuprovide ni Lord ang lahat ng pangangailangan mo, kaya ikaw ay pinoproteksyonan ni Lord, kasi mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Kaya kayo mapagtagumpay, kaya hindi ka natatalo, although akala mo pag minsan natatalo ka, pero hindi. Pagmamahal yon. Kasi ang pagmamahal, nagdidisiplina din. Amen? So, yan, tingnan po natin, meron po akong didiscussin ditong, may 3 bagay na atin pong, ayan. So first, steward of grace to shame the enemy. Tayo daw po ay steward of grace. Ano ba yung grace? Hindi po yung aming aso ha. Yung grasya ng Diyos, ikaw ay katiwala. Katiwala ka ng grace. Dahil ikaw ay mahal na mahal ni Lord. Tingnan nyo ha, meron ka ba narinig na, alam mo, asar na ako sa'yo. Bakit? Kasi sobrang bait mo eh. Inaaway ka na. Ayaw mong makipag-away, ayaw mong gumanti. Di ba mas madaling tanggapin? Alam mo, asar na asar ako sa'yo. Bakit? Napakasama ng ugali mo. Di ba mas madali pang tanggapin yon? Pero pag bisa, nakakaasar ka. Bakit? Ang bait mo kasi. Hindi ba? Bakit? Kasi nga, ikaw ay steward of grace eh. Kahit inaaway ka, ayaw mong awayin. Bakit? Kasi alam mo na ang lahat ng bagay ay tumatakbo sa biyaya ng Diyos. Hindi po ba? Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin sa'yo, minumura ka na. Ikaw ay chinichismis ka na. Hindi pa rin. Ito mo si Jesus, di ba? Sinapak na siya, sinabunutan, piniringan, lahat. Pero, hindi naman siya nagalit. Si Stephen, ganun din. Binato. Saka nakakita ng binabato ka na, tabingin ang mukha mo sa kababato, nakangiti pa rin. Lord, patawarin mo po sila. Patawarin mo po sila
sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Kaya mo naiintindihan ng mga tao kahit masama ang ginagawa sa iyo. Bakit? Kasi na alam mo na sila ay under ng demonyo. They are under the influence of the devil. They are under the influence of unclean spirit. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya kaya nga sinabi kanina, may nabasa tayo kanina, we are not fighting against flesh and blood but principalities and power. Kaya ang tao hindi mo siya kalaban. Kaya ang tao, kahit nagtatampo sa'yo, kahit nagagalit sa'yo, hindi ka nagre-retaliate. Why? Alam mo na yung taong yon ay under influence of the enemy. Kaya anong gagawin mo? Di isumbong mo kay Lord. Mag-pray ka. Kasi pag nilabanan mo yon, palakpak ang demonyo nun. Palakpak ang demonyo. Halimbawa si Brother James, sinabi sa akin, alam mo, yung si Pastor, masamaan man ang ugali niyan. Anong sinasabi mo na masama ang ugali ko? Ha? Palakpak ang demonyo nun. Bakit? Nag-retaliate ka sa tao eh. Pero Lord, ang ginawa mo'y nanalangin ka, nawa po'y buksan mo ang isipan ng kapatid kong ito na ang kanyang mga sinasabi ay pawang pangdidisib lamang ng kaaway sa kanya. Pag ganun ang ginawa mo, hindi mo siya inaano. Kasi alam mo, ang sabi nga ng Bible, pag ang kaaway mo ay ginantihan mo ng mabuti rather than masama, ay para mo siyang nilalagyan ng baga sa kanyang ulo. Ano yung baga? Apoy sa kanyang ulo. Hindi po ba may mga pagkakataon na dahil alam ng mga katrabaho mo o ng kaklase mo o ng mga kamag-anak mo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ba't, ay, halika. Ganito, alam mo si ganyan. Tapos nakita ka, dumaan ka, ay, malis tayo dito. Nadyan si Nalayo ang masama. Bakit? Alam nila na mabuti ka. Napapaso sila. Hindi po ba? Kaya nga merong mga tao hindi makatingin sa'yo pag alam nila na meron silang something sa'yo. Bakit? Kasi nga ang biyaya ni Kristo nasa iyo na gusto nila na ikaw ay magalit pero hindi ka naman nagagalit kaya sila'y lalong nagagalit sa iyo dahil praise God, naiintindihan mo sila. Amen po ba? Sino ba dito mahilig makipag-away? Hindi po ba? Kaya nga, sa isang mag-asawa, pagka kayo nag-aaway, dapat ang isa hindi nakikipag-away. Kasi pag ang isa hindi nakikipag-away, titigil yun kasi wala namang nakikipag-away na walang kaaway. Hindi po ba? Tapos, pag hindi ka nakikipag-away, tapos siya ay away ng away, nagmumukha siyang lukaret o kaya ay lukuluko. Bakit? Pero yung inaaway mo, tapos yung inaaway mo, hindi mo nakikipag-away sa'yo. Hindi ba't ang sarap makipag-away pag nakikipag-away yung kaaway mo ay nakikipag-away sa'yo? Hanggang sa dumadating na yung batuhan na kayo ng kaldero. Sige! Sige! Diba? Pero kung, halimbawa, kung anong away ng away sa'yo, sige, I love you, Lord. And I live. Tapos, pag medyo naglaylo, tapos ka na? Pray na tayo. Diba? Diba? Di mo lang away. Bakit? Kasi ikaw ay, Ikaw ay katiwala ng kanyang grasya. Kaya kung paano si Kristo, dapat ganun ka rin.
Kaya, tamo sabi diyan, He is the Spirit at work in the hearts of those. Sila ay, ang puso nila ay controlled by the enemy. Lahat ng mga taong nag-refuse na sumunod sa Diyos. Amen po ba? All of us used to live that way, following the passionate desires and inclination of our sinful nature. Di ba? By our very nature, we were subject to God's anger. Just like anyone else. Kaya, kung ayaw natin na magalit sa atin ng Diyos, maging masunurin tayo sa Diyos. Amen? Pwede ba sabihin sa katabi mo, maging masunurin tayo kay Lord. Ha? Obey our God. Ha? Why? Kasi otherwise, kung hindi, ay mapuputol ang grasya ng Diyos, mapuputol ang proteksyon ng Diyos, mapuputol ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kaya pag wala ang mga yon, sinong papasok? Kapangyarihan ng kaaway sa iyo. But God, makinig, but God is so rich in mercy. Amen? Parang ang Panginoon ay punong-puno ng grasya at habag. And He loved us so much that even though we were dead because of our sin, He gave us life when He raised Christ from the dead. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon, ano? Kasi dati naman lahat talaga, aminin natin, hindi masama ugali natin eh. Sinong hindi aamin ditong masama ang ugali niya dati? Hindi ba? Lahat tayo, dati masama ugali natin. Lahat tayo dati, gusto natin makakalamang tayo. Lahat tayo dati, nandaraya tayo. Lahat tayo dati, sinungaling tayo. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos at pag-ibig ni Kristo, binago ka ng Diyos. At ikaw ay bagong nilalang na ngayon. At anuman ang lahat ng nakalipas mo, ha, mga kapatid, lahat ng nakalipas mo, tinubos na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag ikaw ay binabalikan at minumulto ka ng iyong mga nakalipas at sinasabing masama kang tao, sabihin mo sa demonyo, in the name of Jesus, lumayas ka sa isip ko. Bakit? Ako'y anak ng Diyos. Tinubos ako ng banal na dugo ni Jesus. Wala kang karapatan sa akin. I am more than conqueror. Amen? Kasi pag minsan ang mahirap sa tao, hindi niya mapatawad ang sarili niya sa mga bagay na kanyang naranasan. Kapatid, pinatawad ka na ni Kristo. Demonyo lang ang nagdidictate sa'yo kung bakit hindi mo mapatawad ang sarili mo. Ano? Gaano man kasama si Pablo nga, mamamatay tao. Si David nga, mangangalon niya, namatay tao pa. Di ba? Alam mo ginawa ni David? Dahil gusto niya si Bathsheba, anong ginawa niya? Ilagay mo sa front line, yung asawa niya, para mamatay. Ganun kasama si David. But at the end of his life, ay ano sabi? David is a God's own heart. Ano? Kaya mga kapatid, tandaan nyo to. Ha? Tayo'y steward ng grace ni Lord. Ha? Steward tayo ng grace ni Lord. Kaya anuman ang nangyari sa buhay mo sa nakaraan, ilibing mo na. Kalimutan mo na. Patayin mo na. At ang patay, hindi na nagsasalita. Kaya pag nagsasalita pa ang nakaraan mo, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, wala ka ng karapatan sa akin because I'm redeemed by the blood of the Lamb. Amen po ba? Hallelujah. Ano po? It is only by God's grace that you have been saved. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, ano? Hallelujah. Kasi napakalaki at napakaganda na tayo po ay alam natin na tayo pinatawad na ng Diyos. Ano po? Bakit? For He raised us from the dead. Ha? Dahil siya daw ay nabuhay sa mga patay along with Christ and basa ang blue. Anong ginawa sa'yo ng Diyos? Hindi ka lang pinatawad ng Diyos. Ang sabi diyan, you are seated with us. You are seated us with Him in the heavenly realms. Alam niyo, ano pong ibig sabihin nito? Ikaw ba'y Ang sabi diyan, sa Tagalog ay ikay pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Ano? Sino po sa inyong nakaranas ng mag-anak sa kasal?
Hindi po ba pag ikay ninong sa kasal, iba ang iyong lamesa? Ha? At ikaw ay sineserban ka ng pagkain na walang kamatayang imbutido. Ano pa? Ano pa? Menudo. Ano? Leche plan. Pero kung ikaw ay hindi VIP, hindi ka ninong, saan ka? Doon ka nakapila. Ha? Tapos ang plato mo may plastic pa. Samantalang doon sa maganda. Pati yung iyong napkin may ayos pa. Ano? At doon sa presidential table, o kaya sa VIP table, pinag-uusapan doon ang mga plano-plano. Ganyan ang ginawa sa iyo ni Kristo. Ano? Halimbawa, Pedro, tumayo ka dito. Linuel, tumayo ka dito. Oh. Halimbawa, itong dalawang to, kunyari, ay mga VIP. Mga mukhang VIP ba ito? Ha? So, itong dalawang to, dahil VIP, ako ang host. Di sasabihin ko, alam nyo, ganito, ganito ang plano natin eh, ganito, gagawin natin ganito. Pag ikaw ay VIP, dahil VIP ka, dahil ikaw ay seated as in Him in the heavenly realms. Alam mo ang pinaplano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Bigyan ang mga tao ng walang hanggang buhay. Alam mo ang pinaplano ng Diyos sa pagpapalain. Alam niyo, ganitong plano ko sa inyong dalawa eh. Diba? Ha? Ikaw, mag-asawa ka na. Ikaw, mag-aral ka muna. No, ganyan ang plano. Ano? So, pag ikaw ay doon lang nakapila sige, salamat sa inyong dalawa ha. Pag ikaw ay doon lang nakapila sa buffet o doon sa maramihan, hindi mo alam ang plano nung ano. Pero sa VIP, alam mo ang plano. Ano? Ganyan din ang Diyos. Pinaupo tayong kasama ng Diyos. Kasi ang sabi ng Lord, di ba, doon sa communion, hindi na muli ako kakain ng tinapay at iinom ng saro, malibang kasama ko kayo. Nasa table ka ni Lord, Psalms 23, I prepare a table in the presence of my enemy. So, laging pagka si Jesus ang nagpe-prepare ng table, kasama ka sa table. Ha? Ang mga demonyo, hindi nila alam ang plano ng Diyos. Pero ikaw, na anak ng Diyos, alam mo, dahil may salita siya sa iyo. Jeremiah 29:11, yan ang plano ng Diyos sa iyo. To good future, not to harm you. Amen? So, kaya ganyan ang ginawa ng Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, pinaupo kang kasama doon. Ha? At special ka. May leche plan ka. May makapuno ka. May ubi ka pa. Ano? Samantalang doon sa pilahan, gulaman lang na may sago ang kanila. Amen? Amen po ba? Ayan. So, God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace. Biro mo, yung description ng grace, incredible wealth. Kaya, alam nyo, yung grace of God, hindi kayang bayaran ng kahit ano yan. At tanging si Lord lang ang makapagbibigay niyan. And kindness towards us, as shown in all He has done, for us who are united with Christ Jesus. Kilala niyo po yan? Sino ang kilala yan? Sino ang nakapanood niyan? Ano? Oh, madami, no? So, yan po ay sikat na sikat nung 90s, ano? Kaya kung ikaw ay dalaga pa hanggang ngayon at napanood mo yan, dapat may asawa ka na ngayon. Ano? So, siya po sino po siya? Si Macaulay Culkin. Siya po ay sikat na bata. Ano po? Siya po ay sikat na bata na gumanap sa Home Alone.
baka ang kilala nyo ay Home Alone the Riles, no? Si Dolphy. No, hindi po yun, no? Siya po ay dalawa po yan, 1 and 2 yan, yung Home Alone, Pero alam nyo po ba, nawala po yan, Di ba hindi nyo na napapanood yan? Bakit po? After several times, naging siyang homeless, drug addict, at nalulong sa masamang bisyo at nagkawindang-windang ang buhay. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, ito pong si Macaulay, Makaulay, Makaulay no? Sa mga Ilocano, malapit na Makaulaw, Alam niyo po, yung Makaulaw, nahihilo, So, ito po ay nakaranas ng abuse sa kanyang magulang, sa kanyang tatay. Nung siya'y nag-aartista pa, hirap siyang magsaulo ng script. Milyon-milyon ang kinikita ng batang to. Ang ginagawa ng tatay niya, sinasaktan siya at ipinakakain sa kanya yung script nung pelikula pag hindi niya mabasa, pag hindi niya masaulo. Ano po? At itong batang to, wala siyang kama. Sa couch lang siya pinatutulog ng tatay niya, although siya yung kumikita. One time, dahil medyo may isip-isip na, nung tinadyakan siya ng tatay niya, tumawag na siya ng 911. At pagdating sa 911, dumating ang mga pulis, at inamin ng tatay na sinasaktan siya. So, ang nangyari, kinuha siya ng mga pulis. And simula nung kuhanin siya ng mga pulis, tumakas siya sa facilities and nagkawindang-windang na ang buhay niyang ganyan. Naging addict, naging palaboy, naging So, napakaganda ng kanyang simula, pero yung kanyang sumunod na buhay ay hindi maganda. So, and then, somebody, hindi kilala, unnamed, may kumupkup sa kanya. Ano po? Kinupkup siya at siya ay dinamitan, pinaranas sa kanya ang pagmamahal ng bilang isang ama. Ano po? At dahil doon, naging maayos uli ang kanyang buhay. Ano po? At tingnan nyo tayo, mga kapatid, tayo po ay maaring hindi tayo lahat nakaranas ng pag-ibig ng ating ama. Ako, hindi ako nakaranas. Bakit? Namatay na ang tatay ko when I was 1 year old. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Meron pang isa. Tingnan nyo Kilala nyo po yan, tatlong yan. Basa kung sino-sino yan. Si Ron, okay. Si George, ang hihirap ng mga apelyido ng mga to Si Joe Carlson. Sila pong tatlo, magkakaibigan, discover sila ng isang sapatos. Na itong sapatos na ito, ay sabi ng marami, even the genius said, this is the ugly shoes in the world. At itong sapatos na ito, ay walang bibili. Ang pangit niyan, sino bang bibili niyan? Pero, kahit na ganun ang bansag sa kanila, nagpatuloy pa rin sila ng production hanggang sa napansin sila ni Justin Bieber at ni Post Malone at ng Balenciaga. Nung mapansin sila nito, alam niyo mga kapatid, isa ito ngayon sa $1 million shoes in the market. Walang iba kung hindi Crocs. Pinakapangit dati. Sabi ng mga tao, walang papansin. Pangit ang itsura. Pero, dahil may pumansin, at ang mga pumansin ay mga taong mahalaga, nagkaroon ng values. Ganyan din ang buhay natin, mga kapatid. Akala natin, wala na tayong kabuhay-buhay. Akala natin, hanggang ganito na lang ba ako? Maghuhugas ng puwit ng matanda?
Hanggang ganito na lang ba ako? Magpupunas ng table ng McDonald's, Tim Hortons? Ganito na lang ba ako? Maglilinis ako ng CR? Hindi, kapatid. Hindi ka mananatiling ganyan. Bakit? Kasi ang pinaka-importanting tao sa mundong ito, pinansin ka. Walang iba yung kundi si Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kung yung Crocs na ang pangit, hindi mabibili dahil pinansin ng mga taong ito, nagkaroon ng values, ikaw din, ang laki ng values mo sa harapan ng Panginoon. Kaya wag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong isa-isang tabi ang pag-ibig mo kay Lord kasi mahal na mahal ka ni Lord. Kahit anong itsura mo, kahit mukhang Crocs ka, mahal ka pa rin ni Lord. Amen? Bakit? Kasi nga sa Kanya, buhay niya, sarili niya, ang inialay niya, ganong kalaki ang value mo sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga ikaw laging nagtatagumpay. Amen? Bilisan po natin. Number 2, steward of grace, and bambaya ha, to shame the enemy. Why? Love that secures us as more than conqueror. Amen? Kasi daw yung love ang nagsisecure sa atin. Kaya tayo ay more than conqueror. Dahil mahal na mahal ka ni Lord, kaya ikaw ay mapagtagumpay. Amen? Dahil lagi ka nagtatagumpay dahil mahal ka ni Lord. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, sabi nga, may mga kasabihan nga, in every success of a man, there is, the woman behind. Ayun, Kaya, sige na nga, So, kaya ganon. Kaya ang ibig sabihin, dahil mahal na mahal ka ni Lord, magtatagumpay ka. Amen. Next, brought to light to break the darkness. Okay. So, sabi sa Ephesians 5, therefore, do not become partners with them. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Therefore, do not become partner in darkness. Dati, ang partner mo daw ay darkness. Ano ba ang nagagawa ng light? Ang light, pagka siya'y bumukas, kahit gaano kaliit ang light, sumeseparate ang darkness. Amen? Kaya pag ikaw ay nasa papunta sa mga darkness, kaya nga, alam nyo, ito, lagi ko, ito na i-share ko to, lalo na kay Brother Orlan, Bakit nung araw, ang bilis nating mag-invite sa kalokohan? Sabi ko nga po sa inyo, ako'y 4th year high school, Hindi, 5th year high school ako, Pastor, ba't 5th year? Huwag nyo nang tanong na, basta. 5th year high school ako noon. Parang 4 lang yun kasi mahal na mahal ko yung school 5th year high school ako noon. Kinabahan ako. Naisip ko, sabi ko, naku, nasa tambayan kami noon, nung pratman pa ako noon, nasa tambayan kami noon, binibilang ko kung ilan kaming gagraduate. More than half ang gagraduate ng mga kabrad at sis ko. Binilang ko, ang matitira na lamang ay kokonti na lamang, tapos ang matitira pa, yung mga lulugulugo. Sabi ko, naku po, pag itong mga ito lang ang natira dito, baka mapasok kami ng ibang prat, yung school namin. Ako nag-iisip, Tapos sinabi ko doon sa kasama ko, alam mo, pag tayo gumraduate lahat, kawawa mga to. Pagka pumasok yung ibang prat dito, gulpi tong mga to. Kaya nung gawin natin, kailangan natin mag-recruit ng marami. January po yun. Nag-recruit ako ng nag-recruit. Sinimula ko sa 2nd year high school, nag-recruit na ako ng 2nd year, 3rd year, 4th year. Yung mga nag-recruit. Ako lang alone. Naka-recruit ako ng 40 students na pinapasok ko sa Taugama. Ako lang. Imaginein mo,
kung ako'y mag-recruit, hindi ako nagtatago na hindi ka papaluin, hindi ka hindi. Basta sinasabi ko, pag ganito. Alam nila na sila'y sasaktan, alam nila na sila'y hehisingin, alam nila na sila'y papaluin, and yet, they come to me. Sila'y sumama sa akin. Pero nung ako'y naging matino na, niyaya mo sa church, mabuti ang iyong intensyon, wala sumama sa iyo. Hindi ba? Samantalang tara, inuman tayo. May sagot ko. Pag sinabi mo sagot mo, tara, inom tayo. Sagot ko, nakko! Kahit pa isang jeep, mabilis pa sa alas 4, sama sa'yo. Ngayon, punta tayo sa church. Ha? Busy ako eh. Ha? Naku, alam mo naman ang schedule ko. Marami akong trabaho. Hindi po ba? Ha? Why? Because they are in the darkness. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin, na hindi talaga madaling mag-share. Sabi nila, bakit ang mga born again kakaunti lamang? Bakit ang yung mga ibang sekta napakadami? Kasi mahirap nga magdala sa liwanag pagka nasa dilim. Hindi po ba? Pero, tayo nga ay, tayo? Sabi kanina, dinala na tayo sa liwanag galing sa kadiliman. Mga kapatid, tayong lahat galing sa kadiliman. Ako, aminado ako dyan. Napakadami kong kadilimang pinanggalingan. Literal na kadiliman at literal na dilim ng buhay. Ano pa? Ayan. Kaya, ano daw dapat gawin? Walk as a children of light, for the fruit of light is found in all is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Kaya mga kapatid, nasa liwanag ka na. Huwag ka nang bumalik sa kadiliman. Amen? Huwag mo nang patayin ang ilaw na hawak-hawak mo na galing kay Kristo. Dahil sa dilim, ano bang meron sa dilim? Nado ng mga ipis, nado ng daga, nado ng butike, nado ng ang magnanakaw. Ano yun? Yung mga ipes ng pride, yung mga daga ng kasalanan, yun, nado doon sa dilim. Samantalang kung nasa liwanag ka, kapatid, nado doon ang grasya ng Kristo, ang grasya ng Diyos. Amen po ba? Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Amen? Your identity is your integrity. Yun daw yung identity, yun daw ang iyong integrity. Kaya, dapat tayo ay, kung ano ka, ikaw na yan. Hindi yung ang bait mo sa church. Sa labas, ang suplada mo. Hindi ka namamansin. Your identity is your authority. Amen po ba? Kaya pag yung identity mo, di ba ito si mabait yan. Di ba ito si Alice ito? Naku, napaka mapagbigay niyan. Kasi nagkakaroon ka ng authority dahil yun ang identity mo. Naku, umalis tayo dito kasi, nagmamahal sa Diyos yan. Amen po ba? Kilala niyo po ito. Siguro dito ako magtatapos. Kilala niyo po yan, si Nick Vujicic. Kilala niyo yan? O maring nakita niyo na. Si Nick Vujicic ay ipinanganak na walang kamay at kakaunti ang paa. Walang kamay, kakaunti ang paa. Pero ito, hindi siya stress. Hindi siya bitter. Samantalang ikaw, nung Pasko, hindi ka lang naregaluhan ng sapatos, bitter ka na. O kaya, niregaluhan ka ng sapatos, walang tag. Bakit? Galing Gmall. May libreng alipunga. O kaya, niregaluhan ka ng mahal mo ng cellphone. Wow! Samsung. Tapos, nang binasa mo, Samsung. Made in China. Samsung pala,
Parang nung ano po, nabudol ko si Dave dati no. Sabi ko, Dave, padala kita ng ng cellphone, Samsung. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano nga yun? S7. Ay nilagay ko nga sa S7 na kahon. Excited sila kasi yung S7 pa noon ang kasagsagan no. Naghanda pa sila ng palangganang may tubig. Kasi yun ang identity ng S7, waterproof, no. Mabuti hindi nila inilagay. Pagbukas, S6 pala, akala nila S7, mas matindi yung kay Daris. No? Dahil ang sipag ni Daris maghugas ng plato. Na? Binigyan ng tatay niya, ang bait mo naman kasi lagi naghuhugas ng plato. Binigyan siya ng iPhone. iPhone ano ba 'yon? Basta iPhone talaga hugas si Daris ng kamay daddy. Pagbukas ng kahon, Scotch Brite. Kasi luma na pala yung panghugas niya ng plato. Ano? Kaya ito mga kapatid, walang paa, walang kamay. Pero, Pero dumating din sa buhay niya, mga kapatid, na gusto niyang wakasan ng buhay niya kasi ipinag-an niya, bakit siya pinanganak ng ganito? No? Bakit siya pinanganak ng ganito? Pero when he found God, when he found Jesus, mga kapatid, mas marami pang na-evangelize itong putol na paang ito't kamay kaysa sa'yo. Ha? Siya'y pumupunta everywhere in the world, to testify the goodness of God. Ano? At maraming nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan nitong taong to. Dahil ito, alam nyo, kahit ganyan yan, walang kamay, ang paay kakaunti, may asawa yan. May anak pa. Talo ka po. Ano? Yan po'y nakakapag-swimming. Nakakapag-swimming yan. At yan ay speaker. Ikaw, takot na takot kapag nandito ka at may hawak ka alam niyo po, salamat po sa Panginoon. Ay yan ay speaker pa sa mga napakalalaking conference. At ang kanyang sinasabi, ang message niya ay the goodness of God to his life. Kaya mga kapatid, walang kapintasan. Walang, ano bang tawag dun sa ganon? Kapansanan ang dapat maghahadlang sa'yo sa paglapit kay Kristo. Amen? Di ba yung binasa kanina ni Sister Maggie, di ba? Ano ba ang maghahadlang sa'yo? Kahirapan? Ano pa? Kakulangan? Ano pa? Kapansanan? Itsura? Dapat kahit walang maghahadlang sa'yo, papunta kay Kristo. Kahit lamig pa ng snow. Amen? Kaunting bagay lamang, ayaw mo na lumapit kay Lord. Tapos gusto mo pagpalain ka ni Lord. Ito nga, Hindi po ba? Kaya mga kapatid, ngayong 2026, nasahin mo, na maging kagaya ka ni Nick Bujicic. Amen? Na ikaw ay pagamit kay Lord. Ito nga hindi normal pero napapagamit kay Lord ikaw normal na normal ka. Tingnan mo katabi mo. May paa, di ba? Oh. Ikaw hindi ka lang makabili ng sapatos, nagagalit ka na, nagtatampo ka na sa magulang mo. Ito nga, walang paa. No? Hindi ka lang naibili ng Apple Watch, nagtatampo ka na. Dito, saan milalagay Apple Watch sa leeg? Di ba? Hindi ka lang nabigyan ng cellphone, hindi ka lang nabigyan ng iPad, magtatampo ka na. Ito, paano makapag-iPad yan? Walang kamay. Hindi po ba? But he is still preaching the word of God. He is still preaching the goodness of God. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, dapat ganun tayo. Walang kahirapan na maghihiwalay sa'yo. Walang sakit, ang maghihiwalay sa'yo. Dapat, lalo ka may sakit, lalo ka magpuri sa Panginoon. Kilala mo si Darlene Sek?
Si Darlene Zek, cancer survivor. Kahit siya may cancer, kumakanta siya. Kahit siya may cancer, sumasama siya sa concert. Bakit? Sa pamamagitan nun, because of the grace of God to her, hinihiya niya ang kaaway. Kasi pag gumagawa ka ng mabuti, pag gumagawa ka ng paglilingkod mo sa Diyos, hinihiya mo ang kaaway. Amen? Ito, naku, galit na ako dito eh. Bakit ba ito hindi magalit? Bakit ba ayaw kong patulan ito eh? Bakit? Kasi may grace of God yan. Kaya ang kaaway, hiyang-hiya sa kanya. Hindi po ba? Di ba si Daniel, sabi, pag hindi mo sinamba Daniel, ilalagay ka sa lion's den. I don't care. Lagay mo ko sa lion's den. Di ba? At nung ilagay siya, hiniya niya ang kaaway. Walang nangyari sa kanya. Kaya kapatid, kung meron ka magiging motto sa taong to, lagi mong isipin, ikaw kaaway ko, mahihiya ka sa gagawin ni Kristo sa buhay ko. Amen? Pahiyain natin ang kaaway sa buhay natin. Amen? Tayo po ito may lahat. Hallelujah. Kapatid, ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang taong mapagtagumpay. You are more than a conqueror. And God conquers the hearts of every people, not using the force, not using the defense, not using any weapon, but through the love of God. Na-conquer ni Lord ang puso mo dahil sa pag-ibig niya. At ikaw din, ninanasan ng Diyos na makonquer mo din ang mga taong nakapaligid sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo sa iyo na ipakikita mo sa kanila. Walang weapons na ginawa para makatalo sa iyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo at ang kanyang dugo ang bumabalot sa iyo, kaya hindi kanya ng kaaway mapagtagumpayan. Hallelujah. Sa oras na ito, just close your eyes, speak to God. Pasalamatan mo ang Creator mo. Pasalamatan mo ang Diyos na umibig sa iyo, na kung bakit hindi ka natatalo, bakit hindi ka nagagapi ng kaaway, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At kung meron pang pwedeng maging butas ang kaaway sa buhay mo, para hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos, isuko mo na ngayon kay Kristo. Baka meron ka pang hindi mapatawad, may unforgiveness ka pa. Baka meron ka pang sama ng loob, may bitterness ka pa. Meron ka pang hanggang ngayon ay antagal na, ay masayang-masaya na yung kinagagalitan mo. Ikaw naman, lungkot na lungkot ka pa rin. Pag nakikita mo, kumukulo pa rin ang dugo mo. Ikinukulong mo lang ang sarili mo at ang demonyo ay natutuwa. Kaya sa oras na ito, kapatid, if there's anyone na nasa puso mo na hindi mo pa mapatawad, ang sabi ng Diyos, anak, ang lahat ng tao hindi humingi ng tawad sa akin, and yet, ang aking grasya, ang pagpapatawad at ang pag-ibig ko ay nasa kanila. Hindi humihingi sa akin ng tawad, hindi ko binibigyan ng oxygen, ang sabi ni Lord. Binibigyan ko sila ng oxygen, binibigyan ko sila ng buhay, binibigyan ko sila ng kalakasan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. And yet, tayo, hindi natin mapatawad ang mga tao. Right now, sabihin mo kay Lord, Lord, I surrender my pride. I surrender my unforgiveness. Pinatatawad ko po ang mga taong nakasakit sa akin upang ako'y patawarin mo rin.
at maranasan ko yung pag-ibig mo sa aming buhay. Hallelujah. Can we lift up our hands to the Lord? Lord, nakikita mo po, Panginoon, ang bawat isa, nakataas ang kamay. Ito po ay tanda ng aming pagsuko sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kung meron pa kaming hindi na isusuko sa iyong bagay, maring ito'y bisyo, maring ito'y kahinaan, maring ito ay kataasan. Sa oras na ito, Panginoon, basagin mo ng iyong anointing. Because you said in your word that your anointing can break the yoke of bondage in our life. Kaya Ama, salamat po. Salamat sa pag-ibig mo that you conquer my heart. That you conquer our hearts, O Lord. Ang puso naming mapandaya at kami nadaya na nito ng napakaraming beses. Sa oras na ito, i-conquer mo, Panginoon, kung hindi mo pa nako-conquer, i-conquer mo, Lord, ang puso namin. At kami maging followers mo. At kami maging tagapagmana ng iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.